Sa Tondo, Maynila, taong 2023, isang maliit na karinderya sa isang masikip na eskinita ang biglang naging sentro ng usap-usapan sa buong syudad. Simpleng-simple lang ang itsura nito, yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, na may karatulang kupas na dahil sa tindi ng sikat ng araw at walang tigil na buhos ng ulan. Malinaw pa ring nababasa ang nakasulat, karinderya ni Aling Nena. Sa kabila ng ordinaryong anyo, bihirang-bihira itong mawala ng tao. Ang umuusok na sabaw ng mami mula sa malaking kaldero na nakasalang sa kalan na diuling ay tila isang paanyaya sa lahat. Ang bango nito ay kayang-kayang mangakit ng sinumang mapapadaan na mag-udyok sa kanilang umupo saglit, humigop ng mainit na sabaw, at magpahinga mula sa nakapapagod na araw. Si Aling Nena ay isang babaeng nasa katanghalian na ng kanyang buhay, malapit ng mag-50. Medyo malaman ang kanyang katawan at ang palangiti niyang mukha ay laging nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Bagamat bakas na ang mga guhit ng panahon sa kanyang noo at sa gilid ng kanyang mga mata, kilala siya ng lahat bilang isang taong mapagpasensya, mapagmahal at halos hindi maririnig na magreklamo. Hindi lang siya nagtitinda ng mami, naghahain din siya ng isang lugar kung saan komportable ang mga parokyano. Kadalasan, ang mga customer ay dumarating hindi lang para kumain, kundi para na rin makipagkwentuhan, magbahagi ng mga hirap at saya ng pang-araw-araw na buhay. Sa tabi ni Aling Nena, laging naroon ang kanyang anak na lalaki, laging handang tumulong. Siya si Marco, ang kanyang kaisa-isang anak, na nagsisimula ng magbinata. Madalas na nagpupunas ng mesa ang bata, naghahatid ng mga mangkok, at nakikipagbiruan pa sa mga customer. Ang masayahin niyang ugali ay nagpapasigla sa sinuman. Sa tuwing mag-aalok si Marco ng bagong timplang sausawan o maglalagay ng chicharon sa lalagyan, laging may kasama itong tapat ng ngiti. Ang hapon ang pinakaabala sa lahat. Ang mga tricycle driver na kagagaling lang sa pamamasada ay humihinto para punan ang kumakalam na sikmura. Ang mga naglalako ng gulay ay dumadaan para magpahinga matapos ang maghapong pag-ikot. Mga estudyante mula sa kalapit na University of Santo Tomas, Liges, ay madalas dumating ng grupo-grupo, lalo na tuwing Biyernes. Ang maliit na karinderya ay tunay na naging tagpuan ng iba't ibang uri ng tao. Si Mang Lando, isang retiradong kargador sa pier, ay halos gabi-gabing nakaupo sa mahabang bangko malapit sa pasukan. Mahilig siyang bumati sa lahat ng dumarating habang nagkukwento tungkol sa buhay sa pantalan. Minsan, binibiro niya si Marco. Hoy, Marco. Pag lumaki ka, huwag ka lang marunong magtinda ng mami, dapat marunong ka ring bumuhat ng mabigat. Karaniwan, tatawa lang si Marco ng may hiya at sasagot ng maikli, "Naku, Tailando, baka mabalian po ako ng buto." Ang sagot na iyon ay laging nagpapatawa sa mga taong nasa paligid. Si Aling Cora, ang tindera ng gulay, ay madalas ding dumalaw. Kilala siyang masalita pero mabuti ang puso. Sa tuwing kakain, binibiro niya si Aling Nena. "Napakasarap talaga ng mami mo, Nay Nena. Baka naman mailihim kang sangkap, ha?" Ningiti lang si Aling Nena at mahinang sasagot, "Ang sikreto ko lang ay isa, pagluluto na may kasamang puso." Ang sagot na iyon ay naging bukang bibig na ng mga parokyano. Ngunit, sa likod ng lahat ng init at saya, may mga bulong-bulungan na palihim na pinag-uusapan. Ang lasa raw ng mami sa karinderya ni Aling Nena ay kakaiba sa iba. Mas malaman, mas malinamnam, at ang sabaw ay may kakaibang bango na mahirap ipaliwanag. Itinuturing itong espesyal ng mga tao. Bagamat walang nakakaalam kung bakit, ang buhay ni Aling Nena ay hindi laging madali. Mula nang iwan siya ng kanyang asawa ilang taon na ang nakalipas, mag-isa niyang itinaguyod si Marco. Ang maliit na karinderyang ito ang kanilang tanging pinagkukunan ng ikabubuhay. Mula sa kita sa pagtitinda, pinapaaral niya si Marco, nagbabayad ng upa sa bahay, at tinutustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan, kakarampot lang ang kita, pero lagi siyang nagpapasalamat. Basta't nakakakain ang kanyang anak at nakakapag-aral, sapat na iyon. Kamakailan, nakakuha siya ng suplay ng karne sa murang halaga mula sa isang supplier na nagngangalang Rico. Madalas dumating ang lalaki na may dalang itim na sako na puno ng karne, inihahatid ito tuwing 2 o 3 araw. Pakiramdam ni Aling Nena ay maswerte siya dahil mas mababa ang presyo nito. Mula kasi noong pandemya, hindi na bumaba ang presyo ng baka. Sa ganitong paraan, nakakapagbenta pa rin siya ng mami nang hindi nagtataas ng presyo,
na nagpapanatili sa kanyang mga suki. Gayunpaman, may mga pagkakataong nakakaramdam si Aling Nena ng kakaiba. Minsan, may naamoy siyang kakaibang amoy. Nang buksan ang sako ng karne, ang amoy ay bahagya lang, tila sumisingit at agad ding nawawala. Matapos itong lutuin sa masangsang na pampalasa ng sabaw, sinusubukan niyang iwaksi ang pakiramdam na iyon, iniisip na guni-guni niya lang. Ilang beses napansin ni Marco na madalas tulala ang kanyang ina matapos tumanggap ng delivery ng karne. Gusto sanang magtanong ng bata, pero natatakot siyang baka lalo lang itong mabahala. Hanggang isang hapon, naglakas loob siyang magtanong habang nagpupunas ng mesa, "Nay, bakit po parang malungkot kayo nitong mga nakaraang araw?" Lumingon si Aling Nena at bahagyang umiti. "Wala ito, anak. Siguro pagod lang si nanay." Tumango si Marco sa sagot na iyon. Bagamat sa puso niya ay mayroon pa ring kakaiba, dumagsa na naman ang tao sa karinderya. Ang tawanan ng mga customer ay pumuno sa maliit na espasyo, ang tunog ng mga kutsarang tumatama sa mangkok, at ang bango ng sabaw ay sumakop sa hangin. Sa gitna ng kasiyahan, isang binata ang nakaupo sa isang sulok na may ibang tingin. Ang pangalan niya ay Leo, isang law student mula sa kalapit na unibersidad. Napadaan lang siya ng maamoy ang nakakatakam na sabaw at nagpa siya siyang subukan. Nang unang sumayad ang kutsara sa kanyang dila, may naramdaman siyang nagpakunot ng kanyang noo. Masarap ang mami, malinamnam, siksik ang karne. Ngunit, may kakaibang tekstura, hindi tulad ng karaniwang laman ng baka na kinakain niya. Tinitigan ni Leo ang kanyang mangkok na tila naghahanap ng sagot mula sa umuusok na sabaw. Nilapitan siya ni Aling Nena na may magiliw na ngiti. "Kumusta, iho? Masarap ba?" Magalang nang umiti si Leo. "Opo, masarap po. Medyo kakaiba lang po ang lasa." Tumawa si Aling Nena, sinusubukang itago ang biglaang kaba. "Sekreto iyan ng kusina. Kung nagustuhan mo, balik ka ulit ha?" Tumango si Leo. Ngunit sa kanyang isip, isang malaking tandang pananong ang nagsimulang mabuo. Mayroong hindi pangkaraniwan sa isang mangkok ng mami na iyon. Dahan-dahang bumagsak ang gabi. Ang masikip na eskinita kung saan naroroon ang karinderya ay maingay pa rin sa kwentuhan ng mga residente, tawanan ng mga bata, at ugong ng mga tricycle. Ang malamlam na ilaw mula sa poste ay nagdagdag sa payapang kapaligiran. Sa loob ng karinderya, abala pa rin ang mga customer sa pagkain. Walang sinuman ang nakakaalam na ang init ng gabing iyon ay malapit ng mapalitan ng isang nakakakilabot na balita, at lahat ay magsisimula sa isang maliit na bagay na natagpuan ni Leo sa loob ng kanyang mangkok, isang matigas na piraso, maputla at kulay abo na kamukhang-kamukha ng kuko ng tao. Ang maliit na eskinita sa tondo kung saan naroroon ang karinderya ni Aling Nena ay laging puno ng buhay pagsapit ng hapon. Ang mga bata ay nagtatakbuhan habang naglalaro ng tsinelas. Ang mga tricycle ay paruot parito, naghahatid ng pasahero, at ang amoy ng pinipritong turon mula sa kapitbahay ay humahalo sa amoy ng sabaw ng mami na umaalpas mula sa malaking kaldero. Nakatayo ang karinderya sa dulo ng eskinita, ilang hakbang lang mula sa pangunahing kalsada. Bagamat simple, ito ang nagsisilbing puso na nagbibigay buhay sa lugar. Dito nagbabatian ang mga tao. Maging ang mga hindi customer ay napapadaan para lang makipagkwentuhan kay Aling Nena. Gaya ng dati, ang mahabang bangko sa harap ng karinderya ay puno na. Nakaupo si Mang Lando, humihifit ng sigarilyo habang pinapanood ang mga dumaraan. Nagkukwento siya sa sinumang gustong makinig tungkol sa buhay sa pier, tungkol sa mga barkong dumarating, at tungkol sa isang bagyo na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sa tabi niya, si Aling Cora, ang tindera ng gulay, ay nakaupo habang ang kanyang walang lamang bayong ay nasa tabi ng kanyang paa. Malakas siyang tumatawa sa mga biro ni Mang Lando at inaasar si Marco na abala sa pagpupunas ng mesa. "Marco, huwag ka lang tutulong sa nanay mo. Mag-aral ka rin ng mabuti. Para makapag-aral ka sa malaking unibersidad at maging isang magaling na abogado." Namula ang mukha ni Marco sa sinabi nito. Ngumiti lang siya ng may hiya at sumagot, "Opo, Aling Cora, sana nga po." Pinapanood sila ni Aling Nena mula sa likod ng kaldero. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit, sa kaloob-looban niya, mayroon siyang alalahanin. Para sa kanya, ang karinderya ay hindi lang isang lugar para kumita,
ito ang pag-asa para sa kinabukasan ni Marco. Kung mawalan ito ng customer, paano makakapag-aral ang kanyang anak? Si Marco ang dahilan kung bakit siya bumabangon tuwing umaga, ang dahilan kung bakit siya nagtitiis, kahit masakit na ang kanyang katawan at pagod na ang kanyang mga mata. Samantala, ang ibang customer ay masayang kumakain ng mami. Ang tunog ng kutsara at mangkok ang nagsisilbing musika sa paligid. May mga estudyanteng nagbibiruan. May driver ng jeep na tahimik na umuubos ng mainit na sabaw. May mga nanay na galing sa palengke na bumibili ng mami para i-take out. Ngunit, may mga bulungan ding nagsisimulang marinig. Dalawang binata ang nagbubulungan sa isang sulok, akala ay walang nakakarinig. Iba talaga tong mami niya, no? Ang kunat ng karne. Yung lasa, kakaiba pero masarap. Baka may halong kung ano. Sumagot ang isa habang tumatawa. Baka may gayuma. Sikretong recipe, pre. Magaan lang ang biruan pero narinig ito ni Aling Nena. Ang kamay niyang nagsasandok ng sabaw ay bahagyang nanginig. Sinubukan niyang itago ito sa pamamagitan ng isang ngiti. Gaya ng dati, naalala niya ang sako ng karne na dala ni Rico 2 araw na ang nakalipas. Ang kakaibang amoy ay bumalik sa kanyang isipan. Sinubukan niyang iwaksi ito, inabala ang sarili sa kaldero, hinahalo ang sabaw na para bang walang narinig. Napansin ni Marco ang itsura ng kanyang ina. Alam niyang hindi iyon isang ordinaryong ngiti. Alam niyang may itinatago ito. Ngunit pinili ni Marco na manahimik. Natatakot siyang magsimula ng usapan na lalong magpapabahala sa kanyang ina. Pagsapit ng gabi, nagsindi na ang mga ilaw sa poste. Lalong dumami ang tao sa karinderya. Mula sa malayo, narinig ang tawag sa pagdarasal para sa Maghrib. Ilang customer ang nagmamadaling umalis. Ang iba'y nanatili para ipagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Sa mesang malapit sa pinto, ang estudyanteng si Leo ay nakatitig pa rin sa kanyang mangkok. Dahan-dahan siyang sumusubo, pinagmamasdan ang karne na para bang may hinahanap na sagot. Sa huling subo niya, may naramdaman siyang isang bagay na banyaga, maliit, matigas, at hindi dapat nasa pagkain. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminto siya sa pagnguya at dahan-dahang inilabas ito mula sa kanyang bibig. Sa kanyang palad, nakita niya ang isang maliit na piraso na maputla at kulay abo. Ang hugis nito ay pakurba, masyadong kamukha ng kuko ng tao. Natigilan si Leo, namutla ang kanyang mukha. Nanginginig niyang isinara ang kanyang palad, binalot ang bagay sa tissue, at mabilis na isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Tumingin siya kay Aling Nena na papalapit na may ngiti. "Oh, iho, masarap ba?" Ang boses nito ay malumanay, pero sa pandinig ni Leo, lalo lang itong nagdulot ng kaba. Nagmamadali siyang humiti ng pilit at sumagot, "Opo, masarap po." Walang karagdagang salita, agad siyang nagbayad at umalis. Mabilis ang kanyang mga hakbang, naninikip ang kanyang dibdib. Malakas ang ihip ng hangin ng Maynila nang makalabas siya sa eskinita. Maingay ang kalsada, nag-uunahan ang mga busina, pero wala siyang pakialam. Sa bulsa ng kanyang pantalon, ang tissue na naglalaman ng maliit na piraso ay tila napakabigat. Samantala, sa loob ng karinderya, mainit pa rin ang kapaligiran. Walang nakakaalam na may kakaibang nangyari. Bumalik si Aling Nena sa malaking kaldero, nagsasandok ng sabaw para sa susunod na customer. Si Marco ay abala sa pagliligpit ng mga maruruming mangkok, paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanyang ina. Ang mukha ng kanyang ina ay lalong mukhang pagod. Malakas na nagbibiro si Mang Lando, nagpapatawa sa ilan. Nagrereklamo si Aling Cora sa presyo ng sili na patuloy na tumataas. Lahat ay normal, na para bang walang kakaiba. Isang tao lang ang nakakaalam na sa gabing iyon, isang madilim na sikreto ang nagsimulang mabunyag. Naglakad si Leo patungo sa kanyang dormitoryo malapit sa unibersidad. Pagdating sa kanyang kwarto, binuksan niya ang ilaw sa mesa at inilabas ang tissue. Maingat niyang binuklat ito. Ang maliit na piraso ay naroon pa rin, malinaw na nakikita. Hindi ito buto, hindi balat ng hayop. Kamukhang kamukha talaga ito ng kuko ng tao. Nasusuka si Leo. Ipinilig niya ang kanyang ulo, sinusubukang huminga ng malalim. Ngunit ang kanyang kuryosidad bilang isang law student ay hindi nagpapahintulot sa kanya na manahimik. Alam niyang hindi ito biro.
Ang isang maliit na bagay ay maaaring maging simula ng isang malaking kaso. Sa gabing iyon, nangako si Leo sa kanyang sarili. Bukas, hahanapin niya ang katotohanan. Gabi na, matapos umalis ang huling customer, nagsimula ng tumahimik ang maliit na karinderya ni Aling Nena. Kalahati na lang ang natitirang sabaw sa kaldero. Ang mga upuang kahoy ay mainit pa rin dahil sa mga taong umupo roon kanina. Nagpupunas ng mesa si Marco gamit ang basang-basahan. Samantala, huminga ng malalim si Aling Nena, tinitigan ang malaking kaldero na naglalabas pa rin ng manipis na usok. Mukhang pagod na pagod si Aling Nena. Umupo siya sa mahabang bangko, isinandal ang kanyang katawan saglit. Dahan-dahan niyang hinimas ang kanyang mga kamay na magaspang na dahil sa laging pagharap sa init at paggamit ng kutsilyo, na para bang gusto niyang pagaanin ang isang sakit na hindi nakikita. Lumapit si Marco at umupo sa tabi ng kanyang ina. "Nay," mahinang sabi ni Marco. "Sigurado po ba kayo na ligtas talaga yung karne galing kay Kuya Rico?" Natigilan si Aling Nena sa tanong. Lumingon siya at tinitigan ang mukha ng kanyang anak na nagbibinata na. Mayroong determinasyon sa mga mata ni Marco, kahit na ang kanyang boses ay nag-aalinlangan. "Matagal ko nang kilala si Rico, anak. Laging nasa oras yan, hindi gumagawa ng problema. At mura ang benta niya. Kung hindi, baka hindi na makapagpatuloy itong karinderya natin." Ang sagot ni Aling Nena ay parang isang depensa, pero ang kanyang boses ay mahina, na para bang kinakalma niya ang sarili. Dahan-dahang tumango si Marco. Kahit na sa puso niya ay hindi siya lubos na naniniwala. Masyado na niyang madalas makitang tulala ang kanyang ina matapos tumanggap ng delivery ng karne. Mayroong itinatago, isang bagay na hindi masabi. Samantala, sa isang simpleng kwarto ng dormitoryo na sinisikatan ng ilaw mula sa mesa, nakaupo si Leo at malalim ang iniisip. Ang tissue na may lamang maliit na piraso ay nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang bagay na iyon ay tila nakatitig sa kanya, hinahamon ang kuryosidad na bumabalot sa kanyang isipan. Sinubukan ni Leo na maghanap ng sagot sa kanyang cellphone. Nag-type siya ng mga kakaibang keyword, kuko ng tao sa pagkain. Ang mga larawang lumabas ay nagpaduwat sa kanya. Ngunit iyon ang lalong nagpakumbinsi sa kanya na ang kanyang natuklasan ay hindi isang pagkakataon lang. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niya ng opinyon mula sa isang taong mas nakakaalam sa medisina. Kinabukasan, dinala ni Leo ang bagay na iyon sa universidad. Nakipagkita siya kay Bea, isang malapit na kaibigan na nag-aaral sa Faculty of Medicine. Umupo sila sa isang maliit na silid sa library ng medisina, malayo sa ingay ng ibang mga estudyante. Tinitigan ni Bea ang maliit na bagay ng matagal at kumunot ang kanyang noo. "Leo," sabi niya sa mahinang boses. "Halos sigurado akong kuko ito ng tao. Mula sa anyo ng keratin layers at sa tekstura nito, hindi ito buto ng hayop. Pwede kong ipacheck ito sa maliit na forensic lab ng universidad, pero halos 100% na akong sigurado." Natigilan si Leo. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang mga salita ni Bea ay parang martilyong pumukpok sa kanyang ulo. Umaasa siyang nagkakamali siya, pero lalo lang pinatibay ng paliwanag nito ang kanyang hinala. Kung totoo ito, mayroong isang nakakakilabot na bagay sa likod ng simpleng karinderya na iyon. Pagsapit ng hapon, bumalik si Leo sa karinderya. Umupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang paligid na may ibang pananaw. Ang karinderya ay hindi na mukhang isang ordinaryong kainan sa kanyang mga mata. Bawat ngiti ng customer, bawat tawa, bawat mangkok ng mami na inihahain ay tila nagtatago ng isang nakapangingilabot na misteryo. Pinagmasdan niya si Aling Nena. Ang babae ay abala sa pag-aasikaso ng mga customer. Ang kanyang mukha ay palakaibigan, ang kanyang ngiti ay tapat. Imposible, naisip ni Leo. Imposibleng ang isang simpleng ina na tulad niya ay kayang gumawa ng isang bagay na karumal-dumal. Ngunit, ang ebidensyang hawak niya ay hindi maaaring baliwalain. Napansin ni Marco na tumutulong sa karinderya ang mga titig ni Leo. Nagtaka siya pero hindi niya ito pinansin. Mayroon lang isang kakaibang pakiramdam na biglang sumagi sa kanya. Na para bang ang binata ay nagmamasid hindi para kumain, kundi para may hanapin. Mabilis na dumilim. Ang hangin mula sa Manila Bay ay nagdala ng amoy ng alat. Puno pa rin ang karinderya.
Kahit nasa puso ng may-ari, lalong lumalalim ang kaba. Sa tuwing hahaluin niya ang sabaw, tila may naaamoy siyang kakaiba. Lumingon siya sa sako ng karne na natitira pa sa kusina at mabilis na bumalik sa kanyang ginagawa. Sa kabilang banda, nakapagpa siya na si Leo. Kung ang resulta ng pagsusuri ni Bea sa laboratorio ay magpapatibay sa kanyang natuklasan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mag-report sa pulis. Alam niyang malaki ang panganib, pero alam din niyang ang pananahimik ay nangangahulugang hahayaan niyang magpatuloy ang isang nakakakilabot na bagay. Samantala, dahan-dahang naglakad si Marco pauwi matapos isara ang karinderya. Mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang isip, umiikot ang mga tanong na walang kasagutan. Bakit lalong nagiging balisa ang kanyang ina? Bakit tuwing dumarating si Rico, nagbabago ang itsura ng kanyang ina? Gusto niyang maniwala sa kanyang ina, pero hindi niya maitanggi ang hinala. Sa bahay, nakaupo si Aling Nena sa isang upuang kawayan, nakatitig sa kawalan. Ang ilaw mula sa lumang bumbilya ay malamlam. Lumapit si Marco at umupo sa sahig malapit sa kanyang mga paa. Nay, kung may problema po, wag niyo pong sarilinin. Malaki na po ako para malaman. Mahina ang boses ni Marco, puno ng pag-asa. Lumingon si Aling Nena at tinitigan ang kanyang anak na may namumuong luha sa mga mata. Wala ito, anak. Ayos lang ang lahat. Sinabi niya iyon habang hinahaplos ang buhok ni Marco. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may paparating na bagyo. Nagdarasal na lang siya na sana hindi nito wasakin ang lahat. Kinabukasan, matindi ang sikat ng araw sa Maynila. Ang mga kalsada sa paligid ng pier ay puno ng ingay, siksikan ang mga sasakyan, sumisigaw ang mga nagtitinda sa bangketa, at naguunahan ang mga busina. Sa gitna ng kaguluhan, mabibigat ang mga hakbang ni Leo. Sa loob ng maliit na bag na nakasabit sa kanyang balikat ay isang transparent na plastic na naglalaman ng bagay na maingat niyang binalot. Ang maliit na piraso na kamukha ng kuko ng tao na natagpuan niya ilang gabi na ang nakalipas. Matapos ang magdamag na pag-aalinlangan, sa wakas ay nagpasya siyang pumunta sa presinto ng pulisya sa Tondo. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang pumasok siya sa gusali. Ang amoy ng papel, ang tunog ng mga modernong keyboard, at ang mga taong nakauniporme ay nagbigay ng seryosong kapaligiran. Umupo siya sa waiting area bago tawagin sa isang silid. Isang batang opisyal ang tumitig sa kanya nang may pag-usisa. So, sinasabi mo na itong bagay na ito ay natagpuan mo sa loob ng isang mangkok ng mami. Tumango si Leo at ipinaliwanag ng detalyado kung paano niya ito natagpuan. Kung paano siya humingi ng opinyon kay Bea hanggang sa makumbinsi siyang ito ay kuko ng tao. Nagkatinginan ang investigador at ang kanyang kasama at agad na isinulat ang report. Hindi nagtagal, ang balita ay nakarating kay Major Cruz, isang senior na opisyal na kilala sa kanyang katagan at karanasan. Matipuno ang kanyang katawan, nagsisimula ng mamuti ang kanyang buhok, at laging matalim ang kanyang tingin sa tuwing may hinahawakang kaso. Nang marinig niya ang ulat tungkol sa kakaibang natagpuan sa isang karinderya, kumunot ang kanyang noo. Kuko ng tao sa loob ng mami. Kung totoo ito, magkakagulo ang buong syudad. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Ihanda agad ang team para pumunta sa lokasyon. Ako mismo ang mamumuno. Hapon na nang buksan ni Aling Nena ang karinderya. Nag-aayos si Marco ng mga mangkok sa isang estanteng kahoy. Samantala, naghahanda si Aling Nena ng mga sangkap sa kusina. Mukha siyang pagod, pero pinipilit pa rin niyang ngumiti sa bawat customer na dumarating. Ilang tao na ang nakaupo at naghihintay. Biglang narinig ang tunog ng sirena. Ang ugong ng mga sasakyan ng pulis na huminto sa harap ng karinderya ay nagpalingon sa lahat. Bumaba ang ilang opisyal, kasunod si Major Cruz na agad nakakuha ng atensyon ng mga tao sa paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ang ilan ay tumayo sa harap ng karinderya para panoorin ang nangyayari. Magandang hapon po, Aling Nena, opisyal na sabi ni Cruz. Kami po ay mula sa kapulisan. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. Nais naming inspeksyonin ang inyong kusina at mga sangkap. Agad na namutla si Aling Nena. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang sandok. Inspeksyon? Ano po ng problema, sir? Nagtitinda lang po ako ng mami. Walang kakaiba rito.
May natanggap kaming ulat mula sa isang mamamayan. Para masiguro, kailangan naming tingnan. Manatili po kayong kalmado, proseso lang po ito. Ang sagot ni Cruz ay walang emosyon. Agad na tumayo si Marco sa tabi ng kanyang ina. Sir, wala pong kasalanan ang nanay ko. Maliit na karinderya lang po ito. Nanginginig ang kanyang boses, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Tinitigan ni Cruz si Marco sandali at bumaling ulit kay Aling Nena. Iho, huwag kang mag-alala. Kung wala namang problema, magiging maayos kayo ng nanay mo. Pumasok ang ilang opisyal sa kusina. Tiningnan nila ang malaking kaldero ng sabaw, ang mga sangkap, at ang ilang sako ng karne na kadarating lang mula kay Rico kaninang umaga. Ang amoy ng sariwang karne ay humalo sa bango ng mga pampalasa. Bumulong ang isang opisyal kay Cruz, Sir, mas mabuting dalhin natin ang sample ng karning ito sa laboratorio. Tumango si Cruz. Tama. Walang dapat maiwan. Lahat kailangang suriin. Lalong nataranta si Aling Nena, namumula ang kanyang mukha, halos maiyak. Sir, binili ko po yung karne sa regular kong supplier, si Rico. Hindi po ako naghinala ng kahit ano. Gusto ko lang pong magtinda para mabuhay. Ngunit ipinagpatuloy ng mga pulis ang kanilang trabaho. Kumuha sila ng ebidensya, nagsulat at kumuha ng litrato. Mula sa labas, lalong dumami ang tao. Ang mga bulungan ay lalong lumakas. Sabi na nga ba, may kakaiba sa mami niya. Baka hindi talaga baka yan. Diyos ko, kahapon lang kumain ako rito. Mabilis na kumalat ang usapan. Narinig ito ni Marco. Nanikip ang kanyang dibdib, nag-init ang kanyang mga mata habang pinipigilan ang luha. Gusto niyang sumigaw para ipagtanggol ang kanyang ina, pero hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Matapos ang paunang inspeksyon, lumapit si Cruz kay Aling Nena. Ale, hinihiling po naming sumama kayo sa presinto para sa karagdagang tanong. Hindi po ito pag-aresto, investigasyon lang po. Halos matumba si Aling Nena, pero sinubukan niyang magpakatatag. Sige po, sir. Sasama po ako. Basta't wag niyo po sanang sirain agad ang pangalan ko. Wala po akong kasalanan. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Nay, sasama po ako. Tumango si Cruz. Pwede sumama ang bata, pero hanggang sa waiting area lang. Kailangan pong pumasok ng nanay mo para magbigay ng pahayag. Gabi na, nilagyan ng kandado ng mga pulis ang karinderya ni Aling Nena. Isang dilaw na police line ang nakaharang sa pinto, lalong nagpagulo sa mga residente. Kumalat ang chismis mula sa eskinita hanggang sa malaking kalsada. May mga nagtataka, may mga galit, at may mga natatakot dahil kumain sila roon. Sa presinto, nakaupo si Aling Nena sa interrogation room. Pagod ang kanyang mukha, namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Binuksan ni Major Cruz ang isang folder at tinitigan siya ng matalim. Ale, pakiusap, maging tapat kayo. Saan po kayo kumukuha ng supply ng karne? Lumunok si Aling Nena. Kay Rico po, sir. Matagal na po akong bumibili sa kanya. Sabi niya, karne daw po ng baka. Naniwala lang po ako. Lumapit si Cruz. Walang kakaiba sa mga nakaraang buwan? Natigilan si Aling Nena at nanginginig ang kanyang boses. Minsan po, iba yung amoy, pero akala ko po dahil lang sa pag-iimbak. Hindi ko po inisip na aabot sa ganito. Matagal siyang tinitigan ni Cruz. Sa itsura ni Aling Nena, mas nakikita niya ang takot at kawalan ng kaalaman kaysa sa pagkakasala. Ngunit, kailangan pa ring sundin ang proseso. Sa labas ng interrogation room, balisang nakaupo si Marco. Lumapit si Leo. Ang mukha ng binata ay puno ng pagsisisi. Marco, alam kong mahirap to. Pero kung totoo ngang may mali sa karne, kailangan nating malaman ang katotohanan. Lumingon si Marco na may pulang mga mata. Kung wala talagang kasalanan ang nanay ko, sisiguraduhin kong mananagot ang nagsusupply sa kanya. Tumango lang si Leo. Nalaman niyang ang gabing iyon ay simula pa lang ng isang malaking bagyo na iayanig sa buong Maynila. Ang mga araw sa presinto ay tila napakabagal para kay Aling Nena. Mula nang dalhin siya para tanungin, halos hindi siya makatulog. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang mga mukha ng kanyang mga suki ay isa-isang lumalabas.
Ang tawa ni Mang Lando, ang mga biro ni Aling Cora, ang mga ngiti ng mga estudyanteng dumadalaw tuwing Biyernes. Lahat ng mga mukhang iyon ay tila humihingi ng sagot mula sa kanya. Laging nasa tabi niya si Marco sa waiting area. Ang bata ay nakaupo pa rin sa mahabang bangko, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod, pinipigilan ang pag-iyak. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa pinto ng interrogation room, umaasang lalabas na ang kanyang ina na may magandang balita. Samantala, nakaupo si Major Cruz sa kanyang opisina. Sa kanyang mesa, nagkalat ang mga dokumento ng investigasyon. Ngunit, may isang brown na sobre siyang hinihintay mula pa kahapon. Iyon ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio ng sample ng karne na kinuha mula sa karinderya ni Aling Nena. Nang dumating ang isang opisyal dala ang sobre, agad niya itong binuksan. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang bawat detalye. Malamig na pawis ang lumabas sa kanyang sentido. Ang sample ng karne ay napatunayang naglalaman ng human tissue. Hindi lang isa, kundi may indikasyon na mula sa higit sa isang individual. Huminga ng malalim si Cruz at isinara ang folder. Mahina ang kanyang boses, halos isang bulong. Kung lalabas to sa publiko, magkakagulo ang syudad. Ngunit, ang masamang balita ay hindi maaaring itago ng matagal. Kinabukasan, isang reporter ang nakakuha ng impormasyon mula sa isang source sa loob ng laboratorio. Ang headline ng isang lokal na tabloid ay nakabold na letra na nagpatulala sa lahat. Hinihinalang karne ng Githi de Mami Itondo. May-ari ng karinderya, inimbestigahan. Mabilis na kumalat ang dyaryo sa palengke, sa mga kapihan, sa mga kalsada, hanggang sa social media. Nagkagulo ang mga tao. May mga agad naniwala, may mga nagalit, at may mga nataranta dahil naging suki sila ng karinderya sa loob ng maraming taon. Sa eskinita kung saan naroroon ang karinderya ni Aling Nena, biglang nagbago ang lahat. Dati, puno ito ng tawa at sigla. Ngayon, nakakandado ito at may police line sa pinto. Nagkukumpulan ang mga tao, nagtuturuan habang nagsitsismisan. Diyos ko, kahapon lang 2 mangkok ang kinain ko. Kaya pala iba ang lasa, bulong ng isang babae. Matagal na akong may hinala, sabi ng isa pa na para bang siya ang pinaka-nakakaalam. Si Marco, na umuwi saglit para kumuha ng damit, ay naglakad ng nakayuko. Hindi siya nangahas tumingin sa sinuman. Ngunit narinig pa rin niya ang mga salitang tumutusok sa puso. Ayan yung anak ng nagtitinda ng mami na may sahog na tao. Isang grupo ng mga bata ang sumigaw mula sa malayo habang tinuturo siya. Tumakbo si Marco, bumuhos ang kanyang mga luha. Sa presinto, tinawag ni Cruz si Leo, ang unang nag-report. Namumutla ang mukha ni Leo, puno ng pagsisisi. Ang maliit na bagay na kanyang natagpuan ay nagdala sa isang pamilya sa gitna ng isang bagyo. Leo, mariing sabi ni Cruz. Ang report mo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngayon, pinipilit kami ng publiko na kumilos ng mabilis. Yumuko si Leo. Sir, hindi ko po intensyon na gumawa ng ganitong gulo. Gusto ko lang pong malaman ang katotohanan. Dahil sa tapang mong mag-report, nabuksan natin ang kasong ito. Pero dapat kang maging handa. Ang mga taong nasa likod nito ay hindi basta-basta. Tinitigan siya ni Cruz ng malalim at idinagdag, maaaring malagay sa panganib ang buhay mo. Natigilan si Leo. Hindi pa niya naramdaman na ang kanyang buhay ay magiging ganito kapanganib dahil lang sa isang mangkok ng mami. Gabi na, muling tinawag si Aling Nena sa interrogation room. Namumutla ang kanyang mukha, namumugto ang mga mata sa kaiiyak. Inilagay ni Cruz ang resulta ng laboratorio sa harap niya. Ale, malinaw ang resulta. Mayroong human tissue sa mami na tinitinda ninyo. Itatanggi niyo pa ba? Humagulgol si Aling Nena. Sa ngalan po ng Diyos, wala po akong alam, sir. Bumibili lang po ako ng karne kay Rico. Hindi ko po alam kung saan galing yun. Natatakot po akong marinig to. Matagal siyang tinitigan ni Cruz. Sa kilos ni Aling Nena, wala siyang nakikitang senyales ng pagsisinungaling. Ang babae ay mas mukhang biktima kaysa salarin. Kung ganoon, Aling Nena, si Rico ang susi. Pwede niyo bang ikwento ng mas detalyado ang tungkol sa kanya? Sa nanginginig na boses, ikinuwento ni Aling Nena kung paano laging dumarating si Rico tuwing hapon na may dalang itim na sako.
Kung paano niya ibinebenta ang karne sa mas murang halaga at kung paano siya napilitang maniwala para lang maipagpatuloy ang kanyang karinderya. Samantala, sa isang sulok ng syudad, nakaupo si Rico sa isang sira-sirang inuupahang bahay. Ipinapalabas sa lumang telebisyon ang balita tungkol sa kaso ng mami. Malamig ang kanyang mukha, pero may manipis na ngiti sa kanyang mga labi. So, nakarating na sa pulis, bulong niya. Nagsindi siya ng sigarilyo, ibinuga ang usok habang nakatitig sa screen. Kung ganoon, oras na para lumipat ng lugar. Alam niyang hindi magtatagal, hahanapin na siya ng mga pulis. Ngunit si Rico ay hindi basta-basta. Sa likod ng kanyang simpleng anyo, mayroong isang malaking sindikato na nagpoprotekta sa kanya. Sa presinto, pansamantalang isinara ni Cruz ang folder. Hintayin natin ang resulta ng mas malalim na investigasyon. Kung may malaking sindikato nga, kailangan nating maghanda. Sa labas, nakaupo si Marco na may pulang mga mata. Lumapit si Leo, lalong nagsisisi. Marco, alam kong walang kasalanan ang nanay mo. Kung may masama man, yun yung supplier niya. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Lumingon si Marco, tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Lahat ng tao, sinisisi si nanay. Inaasar nila ako. Sabi nila, anak daw ako nang nagtitinda ng mami na may sahog na tao. Natigilan si Leo. Walang salita ang sapat para paginhawain ang ganoong kalaking sakit. Nangako na lang siya sa kanyang sarili na sasama siyang lalaban para sa katotohanan. Gabi na, nagdasal si Aling Nena sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang maliit niyang negosyo na itinayo niya para pakainin ang maraming tao ay magdadala sa kanya sa isang interrogation room. Sa labas, lalong lumala ang tsismis. Ang pangalan ng kanyang karinderya ay hindi na lang isang kainan, kundi sentro ng isang misteryo na yumanig sa buong Maynila. Ang gabi sa Maynila ay lalong bumigat para kay Aling Nena at Marco. Bagamat pansamantala siyang pinauwi na may status na wajib lepor o kailangang mag-report sa presinto, ang bawat hakbang niya palabas ng istasyon ay tila nasa ilalim ng libu-libong mapanuring mata. Pagdating nila sa kanilang eskinita, sinadya ng ilang kapitbahay na isara ang kanilang mga pinto, habang ang iba'y nagbubulungan. Mayroon ding lantaran na dumura sa lupa nang makita siyang dumaan. Naglakad si Marco nang nakayuko, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang ina. Nay, huwag niyo po silang pakinggan. Malalaman din nila ang totoo balang araw. Pilit na ngumiti si Aling Nena at hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Anak, kailangan nating magpakatatag. Ngunit sa kanyang puso, siya mismo ay nag-aalinlangan. Paano kung hindi lumabas ang katotohanan? Paano kung maniwala ang lahat na siya ang may kasalanan? Sa kabilang bahagi ng syudad, hindi nagpapahinga si Major Cruz. Sa kanyang mesa sa opisina, tinitigan niya ang mga litrato ng ebidensya, ang resulta ng laboratorio, at ang mga tala mula sa interogasyon ni Aling Nena. Lahat ay tumuturo sa isang pangalan, Rico. Tinawag niya ang kanyang team para sa isang pulong sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga batang opisyal, investigador, at ilang miyembro ng special unit ay nagtipon. Tumayo si Cruz sa harap ng isang malaking whiteboard. Mayroon na tayong isang lead. Si Rico, ang supplier ng karne sa karinderya ni Aling Nena. Ayon kay Aling Nena, lagi siyang dumarating tuwing hapon na may dalang itim na sako at ang presyo ng karne ay mas mura. Nagtaas ng kamay ang isang investigador. Sir, kung masyadong mura ang presyo, siguradong may itinatago. Lalo na't malinaw sa resulta ng lab na may human tissue. Tumango si Cruz. Tama. At sigurado akong hindi nag-iisa si Rico. Ito ay posibleng isang sindikato, human trafficking, o mas malaking organisasyong kriminal. Kailangan nating imbestigahan ng mas malalim. Sa gabing iyon, pinakalat ang mga intelligence officer. Sinimulan nilang alamin ang impormasyon tungkol kay Rico mula sa mga kapitbahay nito, sa mga tindera sa palengke na paminsan-minsan siyang nakikita, hanggang sa mga record na sasakyang ginamit niya. Ang paunang resulta ay nakakagulat. Madalas daw makita si Rico sa paligid ng isang abandonadong bodega malapit sa North Harbor. Kinabukasan, nagsagawa ng raid ang mga pulis sa bodegang iyon. Madilim at maalikabok ang daan patungo roon. Nang kumatok sila sa pinto, nalaman nilang walang tao sa bodega. Mayroon lang ilang itim na sako na sira-sira at mabaho.
Ang amoy ng bulok na laman ay tumusok sa ilong, kaya tinakpan ng ilang opisyal ang kanilang mga mukha. Lumapit si Cruz sa isang lumang mesang kahoy sa sulok. Doon niya natagpuan ang isang notebook. Puno ito ng mga numero at pangalan. Ang ilang pangalan ay may pulang marka. Hindi lang ito supplier, bulong ni Cruz. Listahan ito ng mga biktima. Samantala, sa ibang lugar, nakaupo si Rico sa isang murang kapihan ilang kilometro mula sa bodega. Binabasa niya ang balita sa kanyang lumang cellphone. Pulis, bigong makahanap ng ebidensya sa bodega. Bahagya siyang humisi at nagsindi ng sigarilyo. Mabuti. Hayaan muna si Aling Nena ang managot. Ngunit, isang lalaking malaki ang katawan ang umupo sa harap niya. Matigas ang kanyang mukha, malamig ang kanyang tingin. Masyado kang pabaya, Rico. Dahil sa'yo, lahat ng mata ay nakatutok na sa syudad na to. Sinubukang maging kalmado ni Rico. Relax ka lang. Naging skapegot na yung babae. Pwede akong lumipat sa ibang syudad kahit kailan. Yumuko ang lalaki. Mabigat ang kanyang boses. Nakalimutan mo na kung sino ang nagpopondo sa lahat ng ito. Kapag nalaman ang tungkol sa organisasyon, mas mura pa ang buhay mo kaysa sa karneng tinitinda mo. Sa unang pagkakataon, nanigas ang mukha ni Rico. Nalaman niyang isa lang siyang maliit na tauhan sa isang malaking laro. Sa presinto, tinitigan ni Cruz ang notebook mula sa bodega. Ang mga pangalang nakasulat doon ay tumutugma sa mga ulat ng mga nawawalang tao sa mga nakaraang buwan. Mula sa mga mangingisda, tindera, hanggang sa mga construction worker. Lahat ay tila naglaho ng walang bakas. Ngayon, nagsisimula na maging malinaw ang lahat. Mahinang nagsalita ang isang miyembro ng team, "Sir, kung totoo itong organ trafficking, napakalaki ng sindikatong ito." Matapang na tumingin si Cruz. At nasimulan na natin. Pero habang lumalalim tayo, lalong nagiging mapanganib. Samantala, nakaupo si Marco sa bahay na may malungkot na mukha. May ginuguhit siya sa kanyang notebook. Lumapit si Aling Nena at nakita ang isang simpleng guhit, isang ina at isang anak na nakatayo sa ilalim ng police line, napapaligiran ng mga taong may galit na mukha. "Bakit ito ang ginuhit mo, anak?" Yumuko si Marco. "Ayoko pong laging galit ang mga tao sa iyo, Nay. Ayoko pong sinisisi ka nila. Bakit hindi sila maniwala na may ibang masamang tao?" Dahan-dahang tumulo ang luha ni Aling Nena. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. "Anak, magtiis lang tayo. Malalaman din ng mga tao ang totoo balang araw." Sa kabilang banda, hindi mapakali si Leo. Mula nang mag-report siya sa pulis, madalas niyang maramdaman na may sumusunod sa kanya. Minsan, pag-uwi niya sa dormitoryo, may nakikita siyang maliit na bato sa harap ng pinto. Minsan, may sulat sa pader gamit ang tisa na may isang salita, "Manahimik." Nanginginig si Leo sa tuwing nababasa niya ito. Nalaman niyang ang mga taong ayaw malaman ang katotohanan ay nagmamasid sa kanya. Ngunit buo na ang kanyang desisyon. Kung aatras siya, hindi kailanman lalabas ang katotohanan. Sa headquarters, binuo ni Cruz ang susunod na plano. Bukas, mas malawak na paghahanap ang gagawin natin. Ikakalat natin ang sketch ng mukha ni Rico sa lahat ng unit. At tinitigan niya si Leo na naroon bilang saksi. Kailangan nating protektahan ang saksing ito. Posibleng subukan siyang patahimikin ni Rico. Natigilan si Leo nang marinig iyon. Hindi pa niya naramdaman na ang kanyang buhay ay ganito karupo. Dahil lang sa isang mangkok ng mami, nakataya na ngayon ang kanyang buhay. Lumalim na ang gabi. Sa labas ng bintana ng presinto, madilim ang langit ng Maynila. Tumayo si Cruz sa harap ng isang malaking mapa ng syudad, minamarkahan ang mga rutang posibleng gamitin ng sindikato. Nanginginig ang kanyang kamay habang idinidiin ang pulang marker. "Rico," bulong niya. "Akala mo makakatago ka. Pero lahat ng anino ay mawawala pag sikat ng araw." Malakas ang buhos ng ulan sa Maynila ng gabing iyon. Madulas ang mga kalsada at bumagal ang mga sasakyan. Ngunit sa isang lumang inuupahang bahay sa gilid ng syudad, balisang nakaupo si Rico. Halos maubos na ang sigarilyo sa kanyang kamay, pero nagsisindi pa rin siya ng bago. Ipinapalabas sa telebisyon ang balita tungkol sa kaso ng mami na national issue na.
Ang mukha ni Aling Nena ay nasa screen, tinatawag na may-ari ng karinderya na sangkot sa kaso. Ngumisi si Rico. Mabuti. Hayaan siyang masira. Pero hindi nagtagal ang ngiting iyon. Alam niyang malapit na ang mga pulis. Ang bodega na ginamit niya ay nahalughog na, at ang notebook na iniwan niya ay maaaring maging daan patungo sa malaking sindikato. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang pangalan mula sa sindikato ang lumabas. Isang mabigat na boses ang narinig. Malaking problema ang ginawa mo, Rico. Alam na ng mga pulis ang tungkol sa bodega. Kung mag-iiwan ka pa ng ganitong mga bakas, babagsak ang organisasyon. Sinubukang itago ni Rico ang kanyang takot. Kalma lang, kaya kong ayusin to. Naituro na yung babae. Nalito na ang mga tao. Lalong naging malamig ang boses sa telepono. Huwag kang tanga. Hindi ganoon katanga ang mga pulis. May saksi sila. Isang estudyante. Kapag nagsalita yun sa korte, tapos na tayo. Natigilan si Rico. Alam niya ang ibig sabihin noon. Ang susunod na target ay si Leo. Sa ibang lugar, nakaupo si Leo sa kanyang kwarto. Ang tunog ng ulan sa bubong ay nakakabingi. Ngunit hindi mapakali ang kanyang puso. Mula nang mag-report siya, patuloy siyang tinatakot. Bato, sulat sa pader, at anino ng motor na laging humihinto sa tapat ng kanyang dormitoryo. Nang gabing iyon, may kumatok sa kanyang pinto. Tok tok tok. Napigil ni Leo ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumapit, nanginginig. Sumilip siya sa siwang ng bintana. Ngunit walang tao sa labas. Nang buksan niya ang pinto, may nakita siyang isang papel na nakadikit, nakasulat sa pulang tinta, tumigil ili, kung hindi, ikaw diffident susunod. Nanginginig si Leo. Halos hindi niya mahawakan ang papel. Mabilis niyang isinara ang pinto at umupo sa sahig, nakasandal sa pader. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Kinabukasan, agad niya itong inireport sa pulis. Tinitigan ni Major Cruz ang papel na may banta. Nagsimula na silang kumilos. Ibig sabihin, malapit na tayo. Sir, nanginginig ang boses ni Leo. Natatakot po ako. Paano kung may mangyari sa pamilya ko? Tinapik siya ni Cruz sa balikat. Matapang ka, Leo. Pero simula ngayon, nasa ilalim ka na ng aming proteksyon. Ililipat ka namin sa isang safe house. Tumango si Leo. Kahit malakas pa rin ang kabog ng kanyang dibdib, alam niyang hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Samantala, lalong nalugmok si Aling Nena. Bagamat pansamantalang pinalaya, patuloy siyang nakakaramdam na binabantayan siya. Sa tuwing lalabas siya, may mga mapanuring tingin mula sa mga kapitbahay. Ang iba'y nagbabato ng masasakit na salita. Nagkukunwari lang yang babaeng iyan. Huwag kayong lalapit, baka mamalasin tayo. Narinig ito ni Marco. Nag-init ang kanyang mga mata sa galit. Ngunit hinawakan siya ni Aling Nena sa balikat. Huwag mo silang pansinin, anak. Balang araw, maiintindihan din nila. Ngunit sa kanyang puso, si Aling Nena ay nanghihina na. Nagdadasal na lang siya na sana ilumabas na ang katotohanan. Sa presinto, nagpatawag ng agarang pulong si Cruz. Ang litrato ni Rico ay nakadikit sa whiteboard. Alam nating nasa Maynila pa rin siya, pero hindi siya nag-iisa. May mas malaking sindikato sa likod niya. Kailangan natin siyang mahuli bago siya maglaho. Isang intelligence officer ang nag-report, Sir, may impormasyon na lilipat si Rico ngayong gabi. May nakakita sa kanya na bumibili ng tiket ng barko papuntang Iloilo. Mabilis na tumango si Cruz. Sige, maglagay tayo ng patibong sa pier. Hindi siya pwedeng makatakas. Gabi na sa North Harbor, abala ang lahat kahit katatapos lang ng ulan. Ang mga malalaking ilaw ay nagbibigay liwanag sa daungan. Sa gitna ng karamihan, mabilis na naglakad si Rico na may suot na itim na jacket at backpack. Nakayuko siya, sinusubukang hindi mapansin. Ngunit mula sa malayo, binabantayan na siya ni Cruz. Nagbigay siya ng signal sa radyo. Target spotted. Huwag padalos-dalos. Hintayin ang signal ko, papalapit na si Rico sa barko. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Alam niyang kung makakatakas siya ngayong gabi, may pag-asa pa siya.
Ngunit kung mahuhuli tapos na ang lahat. Bigla, may naramdaman siyang kakaiba. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang ilang lalaki na papalapit. Pulis! Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Narinig ang sigawan. Habulin! Huwag hayaang makatakas. Tumalon si Rico papunta sa isang maliit na bodega. Hinabol siya ng mga pulis. Ang tunog ng mga sapatos ay umalinggaw sa basang sahig. Ngunit mabilis si Rico. Tumalon siya sa mga kahon, pumasok sa isang masikip na eskinita. Sumigaw si Cruz sa radyo. Isara ang lahat ng labasan. Isang matinding habulan ang naganap. Sa huli, napasok si Rico sa isang madilim na eskinita na walang labasan. Humihingal siya, naghahanap ng daan. Tinutukan siya ng mga pulis ng baril. Sumuko ka na. Ngunit mumisi lang si Rico. Akala niyo ganun lang kadali? Bigla, may ibinato siya mula sa kanyang bag. Isang maliit na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Makapal na usok ang pumuno sa eskinita. Sa gitna ng kaguluhan, nawala si Rico. Nang mawala ang usok, walang tao sa eskinita. Isang sirang bag na may lamang maruruming damit lang ang natagpuan. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao, galit na galit. Mabilis siya, pero hindi siya makakatakas magpakailanman. Sa kanyang bagong pinagtataguan, humihingal si Rico habang tumatawa. Alam niyang nakaligtas siya, pero ang mukha ni Leo ay patuloy na lumalabas sa kanyang isipan. Kung buhay pa ang saksing iyon, masisira ang lahat. Sa kabilang banda, ang syudad na inilipat si Leo sa isang safe house ay balisa. Sa isang maliit na mesa, nagsusulat siya sa kanyang notebook. Kung hindi ako ang magsasalita, baka hindi lumabas ang katotohanan. Pero hanggang kailan ako makakatagal? Malamlam ang ilaw sa kwarto. Sa labas, isang motor ang huminto sa tapat ng safe house. Isang lalaking nakaitim na jacket ang tumitig sa pinto at umalis. Ang gabi sa safe house ay napakahaba para kay Leo. Kahit may 2 pulis na nagbabantay sa labas, hindi nawala ang kanyang takot. Nakaupo siya habang yakap ang kanyang notebook. Ang ilaw sa mesa ay nagbibigay liwanag sa kanyang maputlang mukha. Bawat tunog ng motor na dumadaan ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Nagsulat siya, kung susuko ako, sila ang mananalo. Pero kung lalaban ako, kailangan kong maging handa na mawala ang lahat. Bigla may kumatok sa bintana. Tok tok tok. Napatalon si Leo. Napigil ang kanyang hininga. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang buksan niya ang kurtina, walang tao sa labas. Isang anino lang ang mabilis na nawala sa kanto. Sa salamin ng bintana, may nakadikit na basang papel na may nakasulat sa itim na tinta, napili Edidehi. Umatras si Leo. Nanginginig ang kanyang kamay. Tinawag niya ang mga pulis. Ininspeksyon nila ang paligid pero wala ng tao. Kinabukasan, nalaman ni Major Cruz ang nangyari. Hinampas niya ang mesa. Sobra na to. Hindi lang sila nananakot, gusto na nilang patahimikin ang saksi. Sir, kailangan ba nating ilipat ulit ang saksi? Tanong ng isang opisyal. Huminga ng malalim si Cruz. Hindi lang ilipat, kailangan nating higpitan ang pagbabantay. Alam na nila kung nasaan tayo. Hindi siya pwedeng galawin. Kapag nawala ang saksi, matitigil ang kasong ito. Samantala, narinig din ni Aling Nena at Marco ang tungkol sa mga banta kay Leo. Lalong nadurog ang kanilang puso. Tingnan mo, anak, sabi ni Aling Nena. May ibang taong sinusubukang pagtakpan ang kasamaan. Hindi tayo ang may kasalanan. Tumingin si Marco sa kanyang ina nang may pananabik. Kung ganoon, kailangan nating maging matatag hanggang mapatunayan ang lahat. Ngunit sa likod ng lahat, hindi tumigil si Rico. Sa kanyang pinagtataguan, nakipagkita siya ulit sa malaking lalaki. Kailangang manahimik ang saksing iyan. Kung kailangan, gawin mo siyang mawala. Yumuko si Rico. Kalma lang, estudyante lang yun. Konting pananakot lang, sapat na. Ngunit tinitigan siya ng malaking lalaki. Huwag kang magbiro, Rico. Kung mabibigo ka, hindi lang pulis ang hahanap sa'yo. Kami rin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Rico na nasa panganib siya. Samantala, umuusad ang investigasyon ng pulis. Mula sa notebook,
Natukoy ng forensic team ang ilang pangalan na tumutugma sa mga nawawalang tao mula sa iba't ibang lugar, hindi lang sa Maynila, kundi pati na rin sa Cavite, Laguna, at may mga ulat pa mula sa Cebu at Davao. Sa meeting room, itinuro ni Cruz ang mga pulang linya sa mapa. Hindi ito lokal na kaso, ito ay national. Si Rico ay isa lang sa mga tauhan. Kailangan nating malaman kung sino ang nasa likod niya. Isang intelligence officer ang sumabat, "Sir, may isang pangalan na laging lumalabas sa financial records." Kumunot ang noo ni Cruz. Hanapin ninyo kung sino ang konektado sa pangalang iyan. Posibleng siya ang utak ng lahat. Sa gitna ng pulong, isang bagong report ang dumating. "Sir, may kahina-hinalang galaw. May komunikasyon sa pagitan ni Rico at ng isang tao mula sa ibang syudad. Pinag-uusapan nila ang paglipat ng bagay gamit ang barko." Kumatok si Cruz sa mesa. "Kung ganoon, kailangan nating maglagay ng bantay sa pier. Baka sinusubukan nilang ilabas ang mga organ. Hindi sila pwedeng makatakas." Sa maliit niyang bahay, nanonood ng TV si Aling Nena. Ang balita tungkol sa kaso ay patuloy na ipinapalabas. Ngunit karamihan sa media ay siya pa rin ang tinuturong salarin. Pinatay ni Marco ang Zizi. Bakit ayaw nilang sabihin ang totoo? Bakit si nanay pa rin ang sinisisi? Hinaplos ni Aling Nena ang ulo ng kanyang anak. "Magtiis lang tayo, anak. Kailangan ng panahon para lumabas ang katotohanan." Sa presinto, lalong nabalisa si Cruz. Alam niyang naubusan na sila ng oras. Gabi na sa safe house, hindi makatulog si Leo. Nagsulat ulit siya sa kanyang notebook. "Kung aatras ako, sila ang mananalo. Pero kung lalaban ako, kailangan kong maging handa na mawala ang lahat." Isinara niya ang notebook at tumingin sa labas. Umuulan na naman. Ang tunog ng ulan ay nagtatago sa mga yabag na naririnig niya mula sa malayo. Kinilabutan si Leo na para bang alam niya ang mga susunod na gabi ay hindi na magiging payapa. Madilim ang langit sa Maynila ng umagang iyon. Ngunit sa presinto, lalong naging abala ang lahat. Tumayo si Major Cruz sa harap ng isang malaking whiteboard na puno ng mga sulat, litrato, at mapa. "Tingnan ninyo ito," sabi niya. Mula sa notebook, mayroon tayong higit sa 10 biktima, at karamihan ay tumutugma sa mga nawawalang tao sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Nagtaas ng kamay ang isang opisyal. "Sir, kung totoo itong organ trafficking, mayroon silang malaking network. Ang mga organ ay ibinebenta sa labas, habang ang natitirang laman ay ginagawang murang sangkap, tulad ng ipinapasok sa karinderya ni Aling Nena." Natahimik ang lahat. Naramdaman nila ang bigat ng kaso. "Sigurado akong hindi lang ito negosyo. Ito ay isang organisadong sindikato na may malaking pondo," sabi ni Cruz. Samantala, sa safe house, lalong kinakabahan si Leo. Mula ng huling banta, hindi na siya makatulog ng maayos. Gabi na, habang sinusubukan niyang magbasa, biglang namatay ang ilaw. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Tok tok tok. Halos sumigaw siya. Naalala niya ang itinuro sa kanya ng pulis. Kinuha niya ang isang upuan bilang sandata. Isang bulong ang narinig niya mula sa labas. "Manahimik ka, kung hindi, mamamatay ka ngayong gabi." Umatras si Leo. Malamig na pawis ang tumulo sa kanya. Bigla, isang malakas na tunog ang narinig. "Brak!" Pumasok ang 2 pulis. Nakita nila ang anino ng 2 lalaki na tumatakbo. "Habulin!" sigaw ng isang pulis. Isang habulan ang naganap. Dahil sa ulan, nadulas ang isa sa mga lalaki, pero mabilis siyang tumayo at nawala sa dilim. Isang kutsilyo lang ang natagpuan ng mga pulis. Napaupo si Leo sa sahig. Namumutla. Alam niyang muntik na siyang mamatay. Kinabukasan, dumating si Cruz. "Maswerte ka kagabi. Kung hindi, baka nawala na tayo ng importanteng saksi." "Sir, hanggang kailan ako makakatagal ng ganito?" nanginginig na tanong ni Leo. "Natatakot ako, pero hindi ako pwedeng manahimik." Tinapik siya ni Cruz sa balikat. "Nakarating ka na sa puntong ito. Tandaan mo, ang katotohanan ay madalas nangangailangan ng sakripisyo." Samantala, umuusad ang investigasyon. Natukoy ng team ang isang itim na van na laging nakikita sa paligid ng bodega.
Ipinakita sa TV na labas-masok ito sa Maynila tuwing 2 linggo. Ito ang kanilang distribution route, sabi ni Cruz. Laging humihinto ang van na ito sa pier bago tumuloy sa SLEX. Kailangan nating maghanda ng malaking operasyon. Kung mahuhuli natin ang van na ito na may ebidensya, mayroon na tayong direktang daan patungo sa sindikato. Ngunit hindi tumigil ang sindikato. Sa pinagtataguan ni Rico, nalaman niya ang pagkabigo na patahimikin si Leo. Tanga! Paano kayo nabigo? Sigaw niya. Isang malaking lalaki ang sumagot. Huwag mo kaming sisihin. Mahigpit ang pagbabantay ng pulis. Ikaw ang nagpalala sa problemang ito. Natahimik si Rico. Alam niyang nasa bingit na siya ng kamatayan. Gabi na sa bahay ni Aling Nena, muli silang ininsulto ng mga kapitbahay. Aya ng nanay na nagtitinda ng mami na may sahog na tao. Kinuyom ni Marco ang kanyang kamao. Ngunit hinawakan siya ni Aling Nena. Hayaan mo na sila, anak. Magdasal na lang tayo. Sa presinto, tinitigan ni Cruz ang mapa. Alam niyang bawat hakbang ay may kasamang panganib. Si Rico, kahit saan ka magtago, hindi mawawala ang iyong mga bakas. Gabi na, isang mahalagang balita ang dumating. Ang itim na van ay namataang papasok ulit sa Maynila. Handa na ang operasyon. Ngunit sa parehong oras, nakaupo si Leo sa safe house. Bumulong siya sa sarili, kung darating sila ulit ngayong gabi, makakaligtas pa kaya ako. Madilim ang langit sa Maynila ng gabing iyon. Sanlex, 12 ng pulis na may armas ang nag-aabang. Nakatago ang mga patrol car. Tumayo si Major Cruz na may hawak na radyo. Lahat ng posisyon handa. Huwag kumilos hanggat wala akong signal. Matindi ang tensyon. Hindi nagtagal, isang itim na van ang lumitaw. Ang target ay pumasok na. Lahat ng unit handa, ulat ng isang pulis. Papalapit na ang van. Ngunit bigla itong bumagal na para bang may naramdaman. Sa isang iglap, humarurot ito. Habulin, sigaw ni Cruz. Umugong ang mga sirena. Sinubukang tumakas ng van. Binaril ng isang pulis ang gulong sa likod. Sumabog ito. Nawala ng kontrol ang van at bumangga sa barrier. Pinalibutan ito ng mga pulis. Bumaba. Itaas ang kamay. Sumuko ang 2 lalaki sa loob. Nang buksan ang likod, natigilan ang lahat. Mayroong isang malaking cooler na puno ng hinihinalang karne. Ang amoy ng formalin ay tumusok sa ilong. Ito na ang ebidensya na hinahanap natin, sabi ni Cruz. Ngunit sa parehong oras, sa gilid ng syudad, kinakaharap ni Leo ang isang nakakatakot na gabi. Biglang namatay ang ilaw sa safe house. Narinig niya ang mga yabag sa labas. Biglang sinira ang pinto sa harap. Pumasok ang 2 anino. Isa sa kanila ay may hawak na kutsilyo. Manahimik ka, kung hindi mamamatay ka. Napigil ni Leo ang kanyang hininga. Sa natitirang lakas ng loob, sinipa niya ang isang maliit na mesa. Brak! Natumba ang mga umatake. Nahulog ang kutsilyo. Tumakbo si Leo papunta sa bintana, sinira ito gamit ang kanyang katawan. Nasugatan siya, pero tumalon siya palabas. Habulin siya, sigaw sa likod niya. Tumakbo si Leo ng buong lakas. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang kamay. Halos mawalan na siya ng hininga. Ngunit patuloy siyang tumakbo. Mula sa malayo, nakita niya ang ilaw ng isang patrol car. Tulong! Pulis, sigaw niya. Huminto ang patrol car. Bumaba ang 2 pulis. Namumutla si Leo, puno ng sugat. Gusto nila akong patayin, sabi niya bago bumagsak. Dinala siya ng mga pulis sa sasakyan. Umugong ang sirena. Tumakas ang mga humahabol sa kanya. Sa kabilang banda, tumayo si Cruz sa harap ng sirang van. Nagsimula na ang laro nila, bulong niya. Ang gabing iyon ay naging isang turning point. Nahuli ng pulis ang van na may matibay na ebidensya. Samantala, nakaligtas si Leo. Ngunit alam ni Cruz na simula pa lang ito. Mas malaki ang sindikatong kanilang kinakaharap. Sa headquarters, dinala ang 2 lalaki sa interrogation room. Pumasok si Cruz. Kung matalino kayo, makakatulog pa kayo sa selda ngayong gabi.
Pero kung magmamatigas kayo, bukas, nasa dyaryo na ang pangalan ninyo. Pumili kayo. Umisi ang isang lalaki. Driver lang kami, sir. Wala kaming alam. Ang driver, pasahero ang dala. Hindi ganitong laman ng sasakyan. Kaya huwag ninyong sayangin ang oras ko, malamig na sagot ni Cruz. Yumuko ang lalaki. Sa labas, ginagamot si Leo. Kahit masakit ang kanyang katawan, matalas pa rin ang kanyang mga mata. Alam niyang pagkatapos ng gabing ito, hindi na lang siya saksi. Siya na ang susi para pabagsakin ang sindikato. Samantala, sa pinagtataguan ni Rico, nalaman niyang nahuli na ang van. Namutla siya. Tanga. Paano sila nahuli? Matagal lang nagmamanman ang mga pulis, sabi ng kanyang tauhan. Naggitngit ang mga ngipin ni Rico. Kung ganoon, babaliktarin natin ang sitwasyon. Kung may saksi ang pulis, gagawin nating pabigat ang saksing iyon sa kanila. Kailangang mawala si Leo. Ang interrogation room sa presinto ay malamig ng gabing iyon. Ang ilaw ay nakatutok sa dalawang lalaking nahuli. Nakaposa sila. Umupo si Major Cruz sa tapat nila. Binuksan niya ang isang folder na may mga litrato ng killer. Tingnan ninyo ito, sabi niya. Sa tingin ninyo, makakapagsinungaling pa kayo? Yumuko ang isang lalaki. Inutusan lang po kaming mag-deliver, sir. Hindi namin alam ang laman. Hinampas ni Cruz ang mesa. Sino ang nag-utos sa inyo? Nagsalita ang pangalawang lalaki. Kinukuha lang po namin ang bagay sa isang bodega sa North Harbor. Nakapackage na po lahat. Saan eksakto ang bodega? Tanong ni Cruz. Nag-alinlangan ang lalaki bago sabihin ang address. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagtipon na ang mga armadong pulis sa pier. Maalikabok at madilim. Ito na siguro ang lugar kung saan nila iniimbak ang mga bagay, sabi ni Cruz. Pero mag-ingat kayo, baka patibong ito. Lumapit ang dalawang pulis sa pinto ng bodega. Hindi ito nakalock. Sir, bukas ang pinto, bulong ng isa. Pumasok sila ng dahan-dahan. Sumalubong sa kanila ang isang masangsang na amoy, pinaghalong amoy ng dugo at formalin. Sa loob, 12 ng cooler ang nakahanay. Binuksan ng isang opisyal ang isa. Namutla siya. Hindi ito karne ng baka, kundi mga piraso ng katawan ng tao na nakapreserba. Diyos ko, mas malala to sa inaakala natin, sabi ng isa. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Ito na ang malaking ebidensya. Kailangan nating kunin lahat. Bigla, isang tunog ng orasan ang narinig. Tik-tok, tik-tok. Sir, narinig niyo iyon, bulong ng isang pulis. Agad na naintindihan ni Cruz. Lahat, labas. Bilis. Bago pa sila makalayo, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bodega. Nagliparan ang mga cooler. Nabasag ang mga salamin. Kumalat ang apoy. Itim na usok ang pumuno sa hangin. Ilang pulis ang natumba na sugatan. Naitulak si Cruz. Umugong ang kanyang tenga. Ngunit mabilis siyang tumayo. Huwag magpanik. Lumabas na lahat. Lumaki ang apoy, tinupok ang ebidensya. Mula sa malayo, sa isang maliit na bangka, nakatayo si Rico na may malamig na mukha. Ngumisi siya. Paalam, ebidensya. Nagsindi siya ng sigarilyo, tinitigan ang apoy. I informed niyo ang lahat. Maghanda tayo ng bagong ruta. At siguraduhin ninyong hindi na magtatagal ang saksing si Leo. Sa headquarters, nagdulot ng kaguluhan ang balita ng pagsabog. Ipinakita sa GC ang itim na usok mula sa pier. Operasyon ng pulis, Bigo. Ebidensya, nasunog. Si Aling Nena, na nanonood, ay nanghina. Muntik na siyang matumba kung hindi siya niyakap ni Marco. Nay, huwag po kayong umiyak. Siguradong may paraan pa. Sa pier, tumayo si Cruz sa labas ng nasusunog na bodega. Puno ng alikabok at pawis ang kanyang mukha. Rico, nagtagumpay ka ngayon pero hindi pa ito tapos. Hahabulin kita hanggang sa dulo ng mundo. Gabi na, puno pa rin ng amoy ng sunog ang Maynila. Sinisisi ng media ang mga pulis. Ngunit sa headquarters, tahimik na nakaupo si Cruz, tinitigan ang mapa. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo maghihintay.
Kailangan nating painin si Rico para lumabas siya. Kung hindi matatapos ang kasong ito. Seryosong nakatingin ang kanyang team. Alam nilang ang susunod na hakbang ay isang malaking sugal. Gabi na sa presinto, ngunit abala pa rin ang lahat. Tinitigan ni Major Cruz ang whiteboard. Ang litrato ni Rico ay nasa gitna. Lahat ng ebidensya sa bodega, nasunog na, ulat ng isang opisyal. Kinuyom ni Cruz ang kanyang kamao. Matalino si Rico. Alam niya kung kailan pasasabugin ang ebidensya. Pero hindi tayo susuko. Simula ngayong gabi, babaliktarin natin ang plano. Hindi na tayo maghihintay. Tayo ang magpapain sa kanya para lumabas. Paano po, sir? Tanong ng isang miyembro. Tinitigan ni Cruz ang mapa. Magkakalat tayo ng peking impormasyon na may bagong saksi na nakakaalam ng detalye ng kanilang sindikato. Gagawa tayo ng patibong. Kung maniniwala si Rico, siguradong kikilos siya. Natahimik ang lahat. Alam nilang mapanganib ito. Kung malaman ng sindikato na patibong ito, ang buhay ng tunay na saksi, si Leo, ay malalagay sa panganib. Kaya, dodoblehin natin ang ating taya, sabi ni Cruz. Isang patibong para sa kanila, isang karagdagang proteksyon para kay Leo. Hindi na sila pwedeng makalapit sa kanya. Habang nagpaplano ang mga pulis, sa kabilang bahagi ng syudad, ang bahay ni Aling Nena ay muling naging target. Mula nang masunog ang bodega, lalong naging malupit ang tsismis. May nagbato sa kanilang bubong. May nagsulat ng masasakit na salita sa kanilang pader. Si Marco ay nagwawalis ng mga basag na bote sa kanilang bakuran. Nay, bakit ayaw nilang maniwala sa atin? Tanong niya. Niyakap siya ni Aling Nena. Anak, malupit talaga ang mundo minsan. Pero kailangan nating magtiis. Balang araw, lalabas din ang katotohanan. Ngunit sa kanyang puso, si Aling Nena ay nanghihina na. Ang karinderya na dati puno ng buhay ay nakasara pa rin, may police line pa rin. Ang karatula ay kupas na at puno ng alikabok. Sa headquarters, sinimulan na ng mga pulis ang kanilang plano. Ikinalat nila ang peking impormasyon na may isang driver na nakatakas mula sa bodega bago ito sumabog at handa nang magbigay ng testimonya. Alam ni Cruz na makakarating ito kay Rico. Ngunit si Rico ay hindi basta-basta. Sa kanyang pinagtataguan, nakaupo siya kasama ang kanyang mga tauhan. Matalino rin ang mga pulis, bulong niya. Nagkakalat sila ng balita tungkol sa bagong saksi. Pero alam kong ang tinutukoy nila ay yung bata, si Leo. Pero ang balita, hindi raw si Leo ang bagong saksi, boss, sabi ng isang tauhan. Tinitigan siya ni Rico. Huwag kang tanga, patibong yan. Pero kahit patibong, kailangan nating kumilos. Kung totoo ngang may bagong saksi, tapos na tayo. May dalawa tayong gagawin. Una, alamin kung sino ang saksing yan. Pangalawa, siguraduhin si Leo pa rin ang pangunahing target. Habang buhay siya, may alas pa rin ang mga pulis. Samantala, si Leo ay nababagot na sa safe house. Nagsusulat siya sa kanyang notebook. Bakit ako pa? Bakit ako ang nakakita nito? Kung nanahimik na lang sana ako, baka payapa pa ang buhay ko ngayon.